This program. Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ngayon po ay Huwebes. Masayang Huwebes sa inyong lahat. Masayang Huwebes, Nelson. Masayang Huwebes, Jen. At masayang Huwebes sa lahat ating mga kababayan sa amang panig ng mundo kayo. Naroroon, anumang oras kayo nakikinig at nanonood. Welcome po sa Saganang Mamamayan. Ayan, sana'y okay na okay po kayo. Maging sa mga taga-riyan na po sa Metro Cebu. Nelson, ano ha? Unti-unti na pong bumabangon ng ating mga kababayan sa epekto ng lindol. Pero nadagdagan ang bilang ng mga nasawi, Nelson. Yan. Yan po ang ating tututukan. Sa araw na ito, hingi tayo ng mga update mula po direkta dyan sa Cebu. Mismo ang Pangulong Bongbong pa rin nagpunta ron, ano ha? Ayan. At mamaya po, siyempre, pag-uusapan din po natin ang mga maiinit na balita. Walang hearing ang Blue Ribbon sa linggong ito, Nelson. Pero maraming mga, hindi pala marami, may mga ilang patutsadahan ang naglabasan. Pero bago yan, Jen, ay alalahanin din po natin na sa araw na ito, meron po tayong bagyo sa bansa. Ha? Ito po ang bagyong Paulo. Paulo. Yan. At ito po ay maaaring magdala daw ng malalakas na ulan at matinding hangin at posibleng coastal flooding sa hilaga at gitnang Luzon simula po bukas. October 3. Ayan. Ito po ay nandyan sa 660 kilometers ng silangan ng Vera Catanduanes. Medyo mahina lang naman ito, Jen. Ha? 45 to 55 kilometers per hour. Ang problema nito ay mabagal ang takbo niya, mahina ang hangin. Ang mapamisala naman dito, yung ulan. Marami siyang dalang ulan. Ay kapag mabagal yung takbo eh. Oo nga. Iba hindi siya umaalis kaagad, bubuhos naman yung maraming ulan. Yung truck pala nito, yung binabaybay, Nelson, ay halos katulad nung Nando. Yung Nando, gawing itaas ng ating bansa. Oo, pero ito ay nagsimula ng mababa, kaya pag umakyat ito, sasapulin dyan yung Isabela at Hilagang Aurora. Yung ating mga kababayan at mga local officials diyan sa may Isabela ay distrito ni Speaker Boji din, yung Aurora, Isabela. Isabela area. Sana ay maging preemptive ang gawin na po natin. Huwag po yung proactive. Diba? Bago pa lang tumama. Baka sabihin nila, sabi ni Jan at ni Nelson, mahina lang pala ito. Hindi po, kahit mahina po mahina yung simula ngayon. Pero batay ho sa pagtayan ng Pag-asa, posible, bago ito mag-landfall, aabot ito ng signal number 3 at posibleng mag-signal number 4 pa. Nako, tataas ng number 4. Pataas ng pataas habang palapit sa atin. So sa ngayon, nasa dagat pa itong Ayan, yung 400, kilometers. 760 kilometers pa mula sa silangan ng Vera Catanduanes. Ayun. Ay, nako. Ingat kayo ha. At saka ang dagdag na problema dyan, Nelson, yung mga lugar na yan ay puno na ng, kumbaga yung lupa dyan, anong tawag doon? Puno na ng tubig. Kaya pag dinagdagan pa po ng mas maraming tubig, posible po yung mga pagguho ng lupa. Ayan, yan po ang mas nakakatakot dyan na dapat nababantayan natin. At siyempre po yung mga kailugan, silted yung ilog, kaya madali pong tumaas ang tubig na pwedeng umapaw sa mga kabahayan at pwede pong makasira ng ari-arian yan. Karagdagan pa yung flood control project na hindi naman ginawa o ginawa man ay substandard, kaya babaho po talaga. Ganon. Diyan ba sa Aurora, Isabela, yung Region 1, 2, and 3 na yan, marami din ba? Yung nakaraan, naalala ko yung pinuntahan La Union area Oo. Di ba?
Marami din daw. Magkakarugtong ba yan? Magkakabukingan yan kapag mandyan na yung baha. Siguro sabi ng natural ngayon nagkakatakipan kayo ha. Ako na ang gagawa ng kaparaanan, ibubulgar ko na lahat ng ito. Tama. Di ba? Kita mo yung sa yung sa Cebu, yung paglindol. Parang kapag inaral mong mabuti, talagang ang katalagahan na gumagawa ng aksyon, Nelson eh. Yun nga. Di ba? Hanggang kailan anya kayo magtatakipan? O sige. O, ako na. Bahala kayo. Parang ganun ang mensahe, no? Kaya sunod-sunod ang dilubyo. Sana naman ay mahinto, Nelson. Ano papalagay mo? Hindi ka papalagay. Hindi, hanggang hindi natin hinuhuli ang ganun ba? Hindi ba titigil yan? Hanggang hindi tayo nagkakaisa para sugpuin itong corruption, parurusahan din tayo ng katalagahan. Ganon. Maniningil ba sila? Maniningil talaga ito? No? Maniningil yan. Sabi nila, yung matagal yung pinabayaan ng kapaligiran, dahil sila ay nasa laula, yan, naniningil na po ngayon. No? Naalaala ko yung binabanggit ko kahapon, sino ba yung nanawagan? Grupo ng mga negosyante. Kasi nga naman daw, yung ating dalawang kapulungan, Senado at Kamara, abalang-abala at nag-aaway-away sa usapin ng flood control projects. Kaya ang resulta ngayon, yung ating pambansang budget, Nelson, parang umuusad na mabagal, parang bagyo. Sana daw, sabi nila, di ko ba alala yung pangalan ko, sino nagsabi yun sabi nila, ay asikasuhin nyo na lamang po ang ating pambansang budget at patunayan ninyo, sabi nila, patunayan ninyo na ang taong 2026, ang paglalaanan ninyo ng budget, wala na itong mga skandalong ito. Yun naman ang kanilang panawagan. Sino ba? Jokno ba yun? Dating DBM Secretary Jokno. Basta yan, naalala ko kahapon Grupo ng mga negosyante ito sa ating bansa. Yun naman ang kanilang panawagan. Kasi anya, kung hindi nyo aasikasuhin ito, lalo pong lalala ang problema natin kung mahihinto ang napakaraming pagawaing bayan, ang negosyo, at yun hong ating pambansang budget ay hindi maaprubahan sa takdang panahon. Yun. Well, ako sa tingin ko, mukhang valid naman yung kanilang concern. Kung paano tutugunan yan ng ehekutibo at ng ating mga mababatas, abangan natin, Nelson. Yun nga. Yan. Oo. Ngayon, ano nang nangyari? Ito ang nangyari. Puntahan muna natin Sino ba gusto mo puntahan natin, ha? Literal bang pupuntahan natin yan? Wala tayo rito. Talakayin na natin yan. Talakayin na natin ito. Hindi pala. Himay-himayin na natin Unahin na natin itong tungkol sa ingay, Jen. Kasi ito, serye ito ha? Ingay? Oo. Kasi serye ito di ba, noong nakaraan na itinalakay na natin yung tungkol sa silence. Ano ba yun? Admission by silence, ha? Oo. Kapag sinabihan ka ng isang tao, harap-harapan, na, ikaw, ganito ka ha? Ganito ginagawa mo, ganyan. At hindi mo tinutulan, hindi ka umimik, parang... Manahimik ka na lamang, Parang sinasang-ayunan mo. Diba? Silence means yes, ganun ba? Admission by silence. Kaya pala yung kanta, sabi nung kanta, diba sabi niya, sumagot naman siya, sagot lang niya, ewan Ganun ba? Ewan ko, di ko alam. Sabi ni Mike Hanupol, ang ewan ay parang oo na rin inaasam. Si Mike Hanupol. Nadamay pa. Hindi ba si Mike Hanupol ang kumunta nun? Hindi. Slorak yun, alam ko Ay, talaga naman. May bago, Jen, ha? Puro daplis. May bago sa patot sa dahang ito. Ito, di ba, ang nagpo-post lang naman ito si Senador Lacson sa Twitter ganun ba? Hindi kasi, wala kasi ako account ng Twitter, kaya hindi ko alam problema. Pag nag-post ka sa Twitter, kukunin nila yun, nilalagay sa Facebook ginagrab. Makikita mo pa rin sa Facebook. Ayun. Ang latest ay ito. Kasi si Kiko Barsaga, Congressman Kiko Barsaga. Si Kong Miao. Yes. Miao. Okay. Ay bumabatikos din kay Senator Lacson nandyan ha? Pumupuna na rin ba sa ngayon? Nung unang-una pa.
Aba! Oo, teka, So may mga pahaging na rin sa kay Hindi Senador... pahaging, diretsa. Ganon? Diretsa. Yung kahapon, narinig ko yung picture ng mga diskaya. Oo. Diba? Sana ba si Senator Ping at saka yung isa? Ay, parang bukod pa doon, mayroon pa sa mga naunang pahayag na tumatama kay Senador Ping Lacson. So, Ito yung huli, Jen, ha? Di ba meron siyang picture na kumalat kasama yung mga diskaya? Yes. Nagpaliwanag si Senador Ping, ang sabi niya, I did not know the diskayas. And that was the first and only time outside the Blue Ribbon Committee hearings that I met them. Ayun. Ang sagot naman ni Kiko... Ang pinatutungkol niya, yung larawan na lumabas nga kahapon. Okay. Sagot niya ni Kiko Barsaga, are you sure? Sigurado ka? I thought you... Ikaw. Akala ko, ikaw ay... Hindi pa, may makasama siya. I thought you... Congressman Roy Loyola, hindi ko kilala ko to eh. Saan yung Cavite? Itong bungad dito, yung bungad. Ng isang representante ng Imus? Hindi. Bungad? Dito, sa may... Bacoor? Hindi. Kabila, yung galing ka na South Luzon Expressway. Dito. Pagpasok mo, Cavite area. Carmona. Yan ang representante ng Carmona area. Ito, sabi niya, are you sure? Okay. I thought you... Sigurado ka? Akala ko... Ikaw? Congressman Roy Loyola... Congressman Roy Loyola... And Jos Mojica... At si Jos were good friends with the Diskayas. Ano kaya? Hindi ko makilala kasi ito eh. Sino ba ito? Mga ito? Hindi mo makilala. Yung Roy hindi ako makaget. Hindi ko Yung Roy Loyola, kilala ko as congressman. Hindi ako makarelate ng Carmona area. Paano sila magiging close nung... Yung Jos Mojica naman. At saka Diskaya. Hindi ko kasi alam ko yung Jos Mojica na yun din ba yung tinutukoy nung yung chicharon. Hindi, chicharon yan, yung kangkong. Kangkong chicharon. Chips. Yun nga, yun, chips. Hindi ko alam kung yun bang yun, ay yun din ang... yung Diyos Mojica. Baka ewan ko. Baka iba, no? Kasi maraming Diyos. Hindi natin kabisado eh. Ayan na natin. Una, hindi naman... Si Diyos lang, kasama natin dito. Si Joshua naman yun. Hindi ho namin kilala ito. Tapos hindi namin alam ang background at hindi kami makarelate. Aaminin namin, hindi ho namin alam yan. So, yung pasaring na yun ni Congressman Miao, na para baga sa kanya ay rhetorical question ito, no? Rhetorical question yung sabi ni Kiko. Sinagot naman ni Senador Lacson yan, Jen. Sumagot, ha? Pero hindi direkta. Ito yung indirectly. Kasi si Kiko Barsaga, kung sumagot siya, direkta. Yes. Nandun yung kabilang picture ni Senador Lacson, tapos nandun yung sagot niya. Ganun ba talaga siya sumagot? Laging may picture ng pusa, yung tinatakpan niya. Tinatakpan niya para, may pangalan naman. Yun na nga. Tapos lagi siya may kasamang pusa. Ito naman ang sagot ni... I-assume lang natin, kasi hindi direktang sumasagot si Senador Lacson. Alam mo, yung mga ganyan, mga general talaga. Pero... Baka kasi mamaya, magkamali tayo eh. No? Pero... Mahihinuha na lamang natin. Hindi, kayo nang mag-husga kung ito'y sagot niya o hindi. Asa may sagot niya? Ang sagot niya ay isang post sa Twitter. Post ulit ito. Para bagang sinasagot niya yung pahayag na ito ni Kong Kiko. Ayan. Sige. Kasi... maganda. Labanan ngayon social media, no? Ayokong tawaging X yung Twitter, makakagulo pa eh. Yung Twitter, alam na ng tao yan. Yan. Nag-post si Senador Lacson. Sa Instagram pala ito? IG. Alam ko, Twitter to eh. Instagram. Ang nakalagay doon... Nasaan na yung post? Dapat meron yung totoong post eh. Kasi parang direkta. Baka magkamali tayo. Hindi, kasi ito, ano na ito eh. Parang ang hinuha ko, yung meron anyang maingay na pusa sa kamera. Sa lower. Tama. Sa lower, ganun. Tapos sa itaas naman daw, merong asong kahul ng kahul. Sandali. Ay, hanapin natin. Kailangan yung... Ayan, yan. X, sabi ko na X eh. Sabi niya, help! Tulong! Is there a veterinary clinic
with an animal psychiatric ward. Ba? Meron bang clinic sa mga hayop na merong psychiatric, animal psychiatric ward? Bakit siya humingi ng tulong? Ay, bakit nga? Kasi we have a crazy cat Nako! that keeps meowing on the ground floor. Ay! Oho. And an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Nako, meron daw pusang ngiyaw ng ngiyaw sa ground floor at medyo nakaiinis na kaasong kahol ng kahol sa itaas ng hagdan. Sabihin na natin, lower house at upper house. Parang yun nga, ano? Sino yung nasa lower house? Si Meow Meow. Yan! At yung annoying dog na laging tahol ng tahol ay nasa upper house. Ayun. Ayan. Hindi kami magsasabi para mahihinuhan nyo kung sino ang kanyang pinasasaringan ukol sa bagay na yan. Ayun nga. Ano masasabi mo dyan, Jen? So, yan ang sagot ng isang maginoo, retiradong general na bakit kaya gano'n ang banat ni Senador Ping Lacson, ano? Alam mo, siyempre, ako Nelson, pagpasensyahan mo na ako, isa ako sa mga tagahanga ng Senador Ping Lacson, noon pa, general pa lang yan, CPNP pa lamang. Nung maging senador, laro na. Ano? Pero hindi ko aakalain na darating sa pagkakataon na para bagang panay na lamang ganito ngayon ang nangyayari sa kanya. Yung parinigan na lang. Pasaringan. Mas maganda kasi kung direkta mo na sabihin. O yun na nga, oo. Kasi Jen, may nakapansin din dyan sa post na yan. Sa style na ito. Ibalik mo. Sige nga. Balik mo yan. Tinutukoy niya rito isang pusang miyaw ng miyaw, di ba? At isang asong tahol ng tahol. Eto ang tanong, Jen. Yan na. Bakit ba tumatahol ang aso? Lalo na kapag kagabi. May nakikitang kahina-hinalang tao. O kaya naman Lalo na kung magnanakaw. Naku, delikado. Oo. Bakit mo gustong patahimikin yung asong tumatahol? Kung may magnanakaw, dapat ka pasalamatan mo yun, di ba? Ay, siyempre. Dapat. Kasi pag ang aso, ayaw tumahol. Alam mo na may mga mandurukot sa paligid, sa bahay mo, makit sa bahay mo. Ang tawag dyan, piping aso. Palayasin mo yan. Walang pakinabang yan. Ayun nga. Yan ang problema. Na hayaan mo lang tumahol. At yung pusa naman, kapag ka may daga, doon sa paligid niya, at hindi man lang, ang ginawa ay hinahagod, dinidila-dilaan pa yung daga. Ay, delikado. Yung daga ay nangunguha ng ulam Di ba? Nangunguha ng mga mumot. Ang tawag nga doon, mabait Peste yan Kaya pagka may issue ng tungkol sa nakawan, may mga asong may ingay, hayaan mo lang sila, di ba? Kasi kapag sinabi mo, tumahimik kayo, maingay kayo mga aso kayo, baka mapagkamala na ikaw yung magnanakaw, di ba? Baka mapagkamalang kasabwat mo yung magnanakaw Oo nga. Pinapatahimik mo di ba? Ang ganda ng analogy mo. At yung pusa naman nakakita na ng daga na nangunguha ng kung ano-ano, hindi man lamang umiyaw, palayasin pala natin yung gano'n. Ayun nga. Ang alagaan na natin, daga na lang at saka magnanakaw. Kaya naman nabanggit ko yan, Jen. Kasi yung dati niyang kasama, di ba si Mayor Benjamin Magalong? Kung may maingay yun, mas maingay ito. Naman. Maingay ito si Mayor Benji Magalong. Pero nakita mo naman mukhang iba yung pinakikinggan na marami ngayon. Meron siyang sinasabi ngayon, Jen. Alam mo, Nelson, kung bukas ay magba-vice presidential elections, baka kandidatong vice president itong si Benji Magalong. Talaga ba? Ay, nako. Sa ginagawa niya ngayon, Nelson, Pero alam ko, hindi naman ito, Ito, doon lang tayo sa totoo. Palagi ko, hindi. Ako nalang nahinuha ko na naman. Hindi naman yan ang motivasyon niya. Sana nga, tama din naman. Kasi kanina, ay humarap siya sa ewan ko bakit nandun siya sa blockchain bill na pinag-uusapan, yung Philippine National Budget Blockchain Act.
Kasi ang gusto nating gawin ay gawing transparency yung budget. Tapos gagamit ng technology, yung blockchain technology. Medyo malalim yung blockchain technology. Kasi ito yung ginagamit sa cryptocurrency dyan. Yan daw ata hindi madadaya, hindi maluloko daw ata. Makikita mo yung pagtaas, pagbaba, makikita mo yung every seconds. So nagkaroon pa lang hearing sa Senado kahapon. Ngayong araw na ito. Kanina. Kasi narinig ko kanina, parang guest sa isang radio program. Tapos pumunta siya dyan. Ayun. Lahat ng mga sinabi niya ay sinabi niya rin dito. Okay. Pati nga yung DOH, di ba? Meron pa siyang nabanggit na ayan na susunod na maimbestigan sa anomalya. Pero hindi niya naitago yung kanyang gustong sabihin dito. Okay. Kumbaga sa aso, tumahol din siya. Dyan. Ayun. Kasi meron siya naamoy na hindi maganda. Diba? Meron kasing mga... May mga nagbabalak Sumasampa doon sa bakod na gusto magnakaw doon sa bahay nila. Yung iba nakanakaw na. Meron pag gusto. Masama man pakinggan, pero kung, pero aso ang ating pinag-uusapan na nababanggit lang natin. Pero yun lang po ang ibig sabihin nun. Yes. Kailangan mo talaga mag-ingay. Yes. Para makatawag ng atensyon. At kung sa pagkakataong ito naman ay tungkol sa kaban ng bayan, hindi ho tayo dapat na talagang manahimik. Ano bang sabi kanina ni Mayor Benji Magalong? Pwede ba natin pakinggan? Pakinggan natin. Sige nga. Mayor Benji. One thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. Ayun. Hinat na, mahaba. Maganda yung sinabi niya dyan din. May tungkol kay Saldi ko pa dyan. Parang off mic Medyo malayo-layo. Wala bang iba? Wala ba ibang dyan, pahayag? Masyadong bitin Tsaka masyadong technical yung binabanggit niya, no? Ang tinutukoy niya kasi... Tungkol sa Hindi, ang tinutukoy niya dyan sa pagbuo ng pondo, walang transparency. Tapos... Sayang, putol Investigation ng ICI, walang transparency. Hindi. Parang iba ata. Hindi yan ang binabanggit niya dyan Yung budget. Budget hindi kasi yung... budget, So para dito, parang kinu-question niya. Hindi naman niya kinu-question ng ICI Hindi. Opo. Paltan natin yung lower third. Hindi ICI ang walang transparency dyan. Kaya kanina ko pa pinatatanong yan Yes. Pero pinakinggan ko, yan ay tumutukoy dun sa pagbuo ng budget. Okay. Walang transparency. At parang hindi sila natatakot na ito ay ilagay kung saan-saan at ayun nga, kunin, nakawin. So yun ang tinutukoy pala niya? Meron pa nga sinasabi, ganyan na ba tayo? Kawalang hiya ngayon? Kaya dapat, parang nahihinuwa ko na kung bubuin natin itong blockchain, hindi mo na basta-basta kung saan-saan madadala yung kasi mula sa may history yan mula sa pinagmulan hanggang sa real time. Yan kasi medyo technical talaga yung blockchain. Hindi ko naintindihan talaga yan. Halimbawa, tumingin ka sa cryptocurrency, di ba? Sa Bitcoin. Makikita mo yung presyo niyan mula noon pa hanggang ngayon. Parang ganun. Sa idea ko lang, para ma-monitor mo yung pagbabago ng budget. At gagawing accessible. At makita natin. So, madaling i-double check kapag ka naka-blockchain. Yes. Lahat na yan? Hindi lang DPWs? Lahat na. Lahat ng pinagugulan ng gobyerno? Tama naman. Tama. Para magbabantayan tayo ngayon, di ba? Kasi pagka nakita mo, meron palang ganitong pondo para dito sa aming bayan. Di hahanapin mo ngayon, bang pondo ito? Ano ba status ito? Ito pala ay gagamitin sa paggawa ng tulay dito. Ang nakalagay, 50% completed na. Puntahan mo ngayon yung tulay. Wala naman makakapagreklamo ka. So, kung may blockchain, madaling makita yung madaling ma-access, real time pa pala yan, Kung magagamit, kung ma-aprobahan ito. Nako. Anyway, di maganda pala yan.
So, masasabi natin, Nelson, balikan natin yung usapin ng Congressman Miao, Senator Ping Lacson, at saka yung tinutukoy niyang annoying dog. Eh mukhang ano. Kung sino man ang tinutukoy niya doon, ano ha? Mukhang mali siya doon. Mukhang nagkamali siya ng... Mukhang mali ng analogy siya. Analogy. Kasi mabubutasan siya eh. Kasi ang issue, nakawan eh. At ginamit mo aso, talagang tatahol yung aso pag kami magnanakaw. Di ba? Oo nga, no? Kapag kayong aso mo, alam mo na may magnanakaw, pumapasok sa bahay niyo, hindi mo kadalat. Dilaan pa yung paano. Ibig sabihin, kilala ka. Oo nga, no? Yung aso, tsaka yung magnanakaw, magkakilala. Baka nagpa-picture pa yan dyan. Nako po, disgrasya. Oo. Nako. Ayan. Kaya, anyway, baka naman kasi kung sino-sino lang may gawa ng mga gano'n na Nelson. Baka yung isang reporter nagsabi sa kanya. Oo nga. Ay, nako. Anyway, doon sa atin pa pong mga maiinit na issue, ha? Mamaya pala, Nelson, ituloy natin. Mukhang lumaki ang problema. Ano ha? Ni Attorney, ano pa yun? Pichi ba yun? Pechi. Ang ating kasing executive producer, Natalie Pichi. Ito naman ay Pechi. Ano ang pangalan nun? Pechi Rose. Pechi Rose Espera. Wala palang S. Rose Espera. Yeah. Yun. Bakit? May problema siyang bago? Kasi yung ating kaibigan, si Kuya Raul naman, Esperas naman yun. Ang ating kaibigan niya sa NAIA press corps. Pero ito naman, mukhang nagkasanga-sanga, Nelson. May problema siyang bago? May problema siyang bago. Ano yan? Mukhang hindi na yata matagpuan ito ah. Ganun, pati ata yung kanyang notary public. Nagsarado. Nagsara, hindi na rin. Ayaw naman tumanggap. Kasi pinuntahan ata nung mga tao, pinicturan. Ito pala, daig pang convenience store pala nito. Bakit? Kasi Notary Public, 24/7. Bukas 24/7. Bukas pala ito, 24 oras. Kahit madaling araw. Nakalagay sa... Kaya pala ang daming nagpapanotaryo. Yun na nga. Kaya nga siguro nakita ni Sergeant ba, si Gutesa? Master Sergeant. Master Sergeant Gutesa. Bukas 24/7. Baka bumili pa ng soft drink sa loob yan. Oo nga, wala daw palang katulong. Kasi pinakita ni Senador Marcoleta sa sa Senado eh. At nakita nga doon, sarado na, tapos Notary Public, 24/7. Nako. Kaya niya kung pagbabatayan mo, kung totoo yun, sa lahat ng oras, talaga hindi natutulog si attorney. Ako naman, sa kabilang banda, Nelson, ako'y naaawa sa kanya eh. Sino pang nag-udyok dito kay attorney Pechi para maglabas pa ng kanyang, sworn affidavit, sworn statement, na pinabubulaan ng siya ang pumirma sa notaryo publiko ng statement nitong si retired Master Sergeant Orly Gutesa. Diba? Siguro sabi niya, nananahimik po ako dito. Wala ako. Diba? Dinamay-damay niyo ako dyan. Diba? Ito pala, sabi ng ating mga kaibigan sa Bureau of Jail Management Penology, abogado pala ito na taga BJMP. Pero ito daw po ay nag-resign ba o nag-retire last year. So hindi na pala siya connected ngayon sa anumang ahensya ng gobyerno, Nelson. Kasi akala ng iba rami ay parang connected siya sa ahensya ng gobyerno. Sabi ni Kuya Jun, yung ating kaibigan doon, ay isang taon na pala siya na-retirado. So panotary-notary na lang siya. Yun, siguro abogado, nagdonotaryo publiko. Alam mo naman yan, siguro kung makakasampung notaryo publiko ka, 200 pesos si 300. Di 3,000 isang araw din yun. Mukhang hindi nga lang ganun eh. Yun. Kasi 24/7. Yun. Dinaig ka yung convenience store, sabi ko nga sa'yo, Nelson. Anong bago? Anong bago sa kanya? Ngayon po, lumabas si Attorney Mulong Makalintal. Bakit? Diyan din siya nagpanotaryo? Kinu-question ngayon ni Attorney Mulong Makalintal sapagkat ito pala sa mga dokumentong hawak nila, pare-parehong si Attorney Pechi Espera ang nakalagda doon sa kanilang notary public, yung stamp, Nelson. Ayan itinulad ngayon
doon sa sinasabing peking affidavit ni Gutesa. Pare-pareho ng pirma. Yun na nga. Oo. Tapos yung denial niya, ang iba ang pirma. Ang problema, mas maraming ganun yung pirma niya, di ba? Oo. Yung nasa affidavit na ni Gutesa, ganun ka, mas marami, ganun ang itsura. Ako naniniwala, Nelson, na baka ito talaga ang totoong pirma, itong may ito sa babae. Nung taong attorney Espera talaga, ha? Pero ito kasi, siguro, hindi naman siya lagi nandun sa kanyang notary public office. Baka mga tao niya, at ito ang laging taga-pirma. Ay, yari sa dyan. Yun. Pinagawa niya yan. Sabi po ni Attorney Romulo Macalintal, hinihikayat po niya ang kataas-taasang hukuman. Nag-file siya ng manifestation sa Supreme Court. Ito po'y urgent manifestation of grave concern. Nako. Bakit kaya? Tinukoy po ni Attorney Macalintal sa Korte Suprema na ito po palang si Attorney Peachy Rose G. Espera ang nagpanotaryo ng mahalagang sinumpaang dokumento para sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Ang dami niyan. Mga barangay eh. Alam mo ba kung ano itong papel? Para kanila, para saan? Na pinanotaryo nila. Yung kanila pong motion to intervene sa naantalang barangay at sangguniang kabataan election. So, BSKE? Kine-question nga nila yung BSKE. Notaryo po. Yes. So, may mga sinumpaang salaysay sila. Yes. Pinanotaryo dito kay Espera. Ganitong yung notaryo, katulad nung kay Gutesa. Yun ang pares na pares ang sinubmit sa Supreme Court. Yes. So, pagka itinanggi ni attorney na siya yung pumirma kay Gutesa. At sasabihin peke din yung... Lahat ng mga pinail nila doon, peke lahat. Yun ang suma total nun. Ay, grave concern nga yan. Maliban na lamang kung magpalabas ng panibagong pahayag. Nako po. Mukhang wala, tahimik ngayon sa Attorney Espera. Ano bang pinasok niyan? Nais daw pong malaman ni Attorney Macalintal kung personal na humarap ang mga intervenor kay Attorney Espera. Bakit naman siya naghinala? Ibinunyag niya na ang dokumento na umano'y nagmula sa iba't ibang lugar. Sa iba't ibang lugar ng bansa ay... Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. Ay napanotaryo raw sa iisa at parehong araw saan yan? Ng isa ring notaryo publiko. Baka naman hindi lang 24/7, may branches yan, buong lahat ng barangay meron. Baka po may branches. O kaya naman, baka naman nagsama-sama yun kasi liga ng mga barangay ito. Pinagsama-sama. Nagsama-sama sila. Sabay-sabay ni notaryo. Nako, kahina-hinala nga yan. Tapos yung pirma ay dun sa... Katulad ng pirma kay Gutesa? Yun. Patay tayo baka dyan. hindi rin si Attorney Espera mismo, personal, ang pumirma nun. Mabibadidisbar yan dyan. Nako po. Kaya nga, duda po si Attorney Macalintal sa posibleng imposibleng magkatipon sa Maynila sa iisa. Ay, hindi pala pwede. At parehong araw ang dosen-dosenang mga kapitan. Na mula sa iba't ibang lalawigan, kabilang po ang malayong Isabela para ihanda at lagdaan ang mga magkakaparehong dokumento sa harap ng iisa ring notary public. Naku po. Ako naman, baka naman Attorney Macalintal, nasa meeting sila, convention. Baka dyan sa Maynila ginawa. Di ba? Iba't ibang lugar yung barangay. Baka nagsama-sama sila sa isang notaryo publiko na lang. Di kaya ganon. At binigyang diin niya na ang pagpapanotaryo ay hindi po isang karaniwang gawain. Kaya ang isyu ng katotohanan ito'y dapat lamang ituring na malubhang usapin. Dapat pala grave concern. Maipatawag. Yung abogado, no? Ang dami palang kailangan niya ipaliwanag. Maaala-ala, yun na po, yung background nito, yung si affidavit ni Orly Gutesa, ay sinabi po ni Attorney Espera na hindi ako pumirma niyan, hindi akin yan, hindi dumaan sa notaryo publiko ko yan. Nako. At bukod dyan, Nelson, dito ba? Meron pa pala. May isa pang nagre-reklamo. Meron pang isang nagre-reklamo yung wala dito sa mga papel natin. Pero ipinakita na natin kanina. Yung notaryo naman, Jen, tungkol sa, ano ba ito? Yung TIESA. Department of Tourism yan Ayan. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Yan. TIESA. At meron ata silang dyan, MOA, di ba? MOA.
ng MC Geometric Proportions Incorporated. Ayan, tungkol sa isang project ito. Tourism Center Development Project, Santiago City. Yes. Meron silang contract agreement. Ayun. Sapagkat contract agreement yan, obligado kang ipanotaryo mo yan. Sino nagnotaryo niyan? Tingnan natin. Ipakita natin. Sino pong nagnotaryo? Sino nagnotaryo? Ayan. Dahan-dahan po tumataas. Yan, ha? Ayan, ang daming mga dokumento ha? Sino nagnotaryo? Pechi Rose Espera! Ikaw uli! Tapos parehong-pareho nung pirma kay binlard nyo pa eh. Lumabas. Yan din. Gusto nga nating tingnan kung pareho yan. No? Ipakita mo nga yung comparison. Ayan pareho yung sa Tiesa, yung kay Gutesa, magkapareho. Ang iba ay yung denial. Yan ang Yari ka dyan, attorney. Ano na pala ng gobyerno yan? Ibig bang sabihin, peke yung mga pinasok na kontrata na yan ng gobyerno? Mawawalang saysay dahil sa sayo, attorney? Alam mo, nasadlak sa malaking problema si Atty. Esper. Naawa akong bigla sa kabilang banda. Ano ha? Sabi niya, ito na nga lang ako, nagnonotaryo na nga lang ako, pa isa-isa, 2,000 na nga lang. Sino kasi nagsabi sa'yo na i-deny mo? Ako, yun na lang. Yun na lang ang pinakamahalaga siguro. Sabihin ni Atty. Espera. Bakit niya dinedeny? Bakit biglang dinenay? Samantalang ang daming dokumento, puro ganyan ang pirma mo. Maaaring siguro, ginawa dyan, binaybersa. Kasi ang senaryo na minsan, ma'am, meron po tayong gusto magpanotaryo. O, sige nga. Kasi kinakailangan niya mabasa yan bilang notaryo publiko Babasahin siguro, pinadala sa kanya through Viber, Telegram, o ano pa man. O binasa, sabi sa sekretaryo, sige, okay na yan. Itatak mo na yung stampad, Tapos ikaw na rin pumirma. Problema, bandang huli, na-realize niya, nung dinidinig na sa Senado na, patay ka. Ba't nasa Senado ako dyan? Hindi ako yan. Nakalimutan niya na marami nang ginawang ganon. Hindi siguro niya naisip ang implication paano kung magreklamo yung mga naunang nagnotaryo? Tama. Di ba? Kaya ako may panawagan dyan Sige. Kayo ba ay nagpanotaryo recently or several years ago? Tingnan nyo nga, baka sakaling Pechi Espera din Tingnan nyo muna. Ang notary public siya pala sa may gawin, Malati ba o Ermita? Napuntahan ng mga tao ni ni Sendante. Parang nasabi niya gawing Maynila Pero ang nakapirma, ang address ay Lopez Street, Ermita, Maynila. Ermita. Pero ang nakalagay dun sa Maynila nga. Maynila. Kaya nga, doon sa RTC Manila siya kumukuha ng kanyang komisyon, Nelson Pero parang pala, nagbibigay. Notarial Commission. Yes, Notarial Commission ang tawag. Nako. Hindi maitatago ito kasi may book number, may page number, may document number. May stamp, may documentary stamp. Tapos may dry seal pa ata yan. Meron. Mahirap itago ito. Kaya kung sasabihin niyang ito ay peke, di ibig sabihin yung agreement na ito ng Chesa tsaka nung pribadong kumpanya. Pumirma pa ata si Mark Lapid sa panig ng Chesa. Walang kabuluhan yan, Jen. Kung yan sasabihin, attorney, i-deny mo nga ang dokumentong ito? Naku, disgrasya tayo. Sabihin mo, hindi rin ikaw pumirma dyan. At saka dun sa mga liga ng barangay. Bago lang ito, April 2 lang pala. Pumunta ka sa Supreme Court, sabihin mo, hindi rin ikaw ang pumirma dun sa liga ng barangay. Ewan ko kung gaano kadaming reklamong maipapile sa'yo. Well, kasi kung nasa Ermita Nelson yan, marami talagang nagpapanotaryo. Baka lang hindi lang isa o dalawa, tatlo. Hanggang 10 notaryo kada araw. Hindi lang yun, Jen. Halimbawa, yung secretary ang pumirma dito, di ba? Di tatanungin din yan. Ayun. Bakit ka pumipirma? Kaya tama sinong amo mo? Ayun. Pagka sinabi si attorney po, nangyari ka, di ba? Hindi mo may tatago yan. Ang pirma bang ito'y sa'yo? Akin po yan. Bakit mo pinirmahan? Bakit mo pumipirma? Sabi ho ni attorney. Di ba? Kaya pala tama yung sabi ni Sendante Marcoleta nung tayo mga Biyernes. Sabi niya,
Sige po, palakihin niyo po yan. Palakihin niyo po yung usapin na yan. Pero ako, mamumroblema po kayo dyan. Yun pala ang implikasyon, kaya pala nabanggit niya yun. Ang totoo nun, yung notaryo nga, wala nang halagi eh. Dahil nag-oral na siya, di ba? Oo, nag-oath na doon sa... Nag-oath, tapos meron pa siyang... Blue Ribbon Committee. May Q&A pa doon. Yung transcript ng Senate, sapat na yun eh. Para makuha yung... Pinanumpaan pa yun sa harapan ng publiko pa nga eh. Hindi lamang... Kahit itapon mo na yung notary. Ang problema, nagsalita pa ng abogado. Yari kayo ngayon. Kasi kung ako, halimbawa, may tao mang kumausap, halimbawa, kaya sabi niya, itanggi mo. Boss, bilang abogado, magiging ang problema ko po dyan kahit wala naman po pinanumpaan na po yan mukhang napilitan din si attorney, no? Na... Hindi natin alam dyan. Ako hindi ko alam kung huwag nating husgahan kung anong circumstansya niya dahil hindi pa siya nagsasalita mula nung i-deny niya yan. Oo nga. Kasi kung ako, Jen, ako yung abogado at talagang alam kong hindi ako yan, dineny ko, hindi ako magsasalita ako, lalabas ako. Diba, sasabihin ko, bakit niyo ako pinipilit? Hindi ako talaga yan. Babawiin niya yung kanyang sworn statement kasi naglabas siya ng sworn statement di ba? Kasubuan na. Paano yan? Mabigat, doon pa naman, nung araw na yun, nung nagsalita siya, nung naglabas, hype agad sa social media. Na para bang walang silbi yung sinabi at saka ang dating pakakutsaba, si Senador Marcoleta. Na para bang gawa na yung notaryo, gawa na yung salaysay, pinabasa na lang sa kanya. Kaya ang dating bukod doon sa kino-coach, tapos yung notaryo, kaya sablay si Marcoleta, sabing gano'n. Marcoleta, delikado. Labas nyo ngayon yung abogado. Marcoleta, ipatatawag sa Regional Trial Court. Di ba? Banta ni Marcoleta, ipapadisbar yung abogado. Isa pa rin ipapadisbar ngayon. Irereklamo pang araw sa sa Ethics Committee kasi namimake ng dokumento. Paano ito po ngayon? Notaryo lang, pepekein mo pa. Paano po ito? Sa dami ng dokumento, pepekein mo, notaryo lang. Apakamura lang bayad dyan. Diba? Ako yun ang kinaawa ko kay Attorney Espera. Kasi kumbaga sabi mo, aminin mo na sa'yo. Sabi mo na, pinakamalaking kita mo dyan, siguro marami kang kliyente. Pagkano lang ba notaryo? Pinakamura ata 200, 250. Sabi mo na pinakamahal 500. Sige na, 500 tayo. Nakasampu ka, di 5,000. Siguro maximum na yun, 5,000 kada isang araw. Ay mayroon kang sekretarya, may babayaran ka, may kuryente ka, may kung ano-ano pa, Nelson. Di ba? Siguro ang take home mo na lamang dyan mga 1,000 pesos a day, 1,500. O kung 24 oras kang bukas. Ito ba dyan, 30 mil isang buwan. Ito diba? Doon sa mga nagre-research na mga investigative journalism, bakit hindi nyo ginawa ng re-story ito? Si attorney. Ba't hindi nyo imbestigahan? Ngayon, Nelson, dahil sa nangyari ito, sa tingin ko, maraming magkakaproblema ng notaryo publiko. Kasi puro ganyan diba? Pero sa kabilang banda, tama din naman. Itama natin talaga. Isang sistema ito na dapat nating maitama. Marami pong ganyan. Iba nga, may kakilala ko mga retired judge pa, Nelson. Kasi retired judge, dahil sa wala na gano'ng ginagawa, naglalagay nilang notaryo sa halip na wala silang pinagkakakitaan. Diba? Kasi ang usapan dyan, Jen, yung dry seal mo, yung bang pinantatak mo, good as pirma mo yun. Ayun. Kaya nga, ini-initial na ng sekretary, ibig sabihin, ikaw talaga yun. Totoo. Ganun ang agreement dyan. At saka, yan talaga dapat, nagpagawa ng notaryo, sa harapan mo, parang may panunumpa din ata yan Di ba naging issue yan kay Alice Gu? Sabi ko sa iyo nakaraan. Ang problema. Diba? Nauulit-ulit pa pala ngayon. Ayan, at nagiging palasak pa ito. Galit sa'yo lahat ng abogado ngayon. Damay ka. Damay ka pinlahat. Damay yung kabuhayan ng marami, di ba? Kasi yung iba dyan, mga notaryo naman, mga affidavit of laws, hindi naman mga... Hindi. Karamihan mga deed of sale. Benta ng lupa, sasakyan. Kaya lang tinama pati yung agreement ng TSA. Ganun lang nung... Di ba? Kasi... dapat, ibig bang sabihin, hindi talaga tama, hindi talaga
Legit yung notaryo na yon? Totoo. Yun ang mangyayari doon. Lalo pa yung mga agreement, bisa may mga side agreement pa nga, di ba? Yung mismong agreement mo, gagawa pa sila ng side agreement. Pero iba, pinapanotaryo din naman nila yun. Annotation. Yes. May mga pahabol. Yun, ang masakit na katotohanan po sa bagay na ito. Baka yung mga kababayan natin, nanonood ngayon, nagpanotaryo kayo, pakitingnan nyo nga po, hanap-hanapin, kasi baka siya rin na nagpanotaryo. Baka bukas hindi pala problema. Wala palang ano yan, ha? Wala palang silbi. Kasi itinatanggi ng abogado Yun na nga. Edi habulin natin siya ngayon. Di ba? Kakamot-kamot ngayon siguro siya. Siguro pagkatapos ng programa natin, halongkat yung mga nanonood. Dito nga kami nagpanotaryo. Lalo sa mga taga-Maynila. Ayan. I-check niyo po ninyo. At baka questionin yan no? Kapag magka-problema doon sa agreement ninyo, saan ba kayo nagpanotaryo? Dinala sa korte. Yan ang senaryo. Halimbawa. Alam na ng korte na dinanay nung makikita ng judge. Dito kayo kay nagpanotaryo? Nako. Alam nyo bang dine-deny niya itong mga notaryo na ito? Ito talaga, bentahan nyo ng sasakyan illegal pala ito. Hindi nakanotaryo. Sino nagnotaryo yan? Ayun po. Nako, hindi daw totoo yan Nako po. Ano kang gagawin ng TIESA, Jen? Yan ang gusto kong malaman. Kasi, yan at saka yung government office yan at saka yung kanya kakontrata, yung private company. Korporasyon yan. At hindi yan biro-birong agreement. Ayan. At saka yung liga ng barangay. Ayun pa, lalo na yun. Nakapag-desisyon na ata ang Korte Suprema doon, Hindi, nag-file na ng hindi ko alam. Desisyon tapos na yan, kasi natuloy na ang biskayin natin, Di ba? Oo nga, Mutin academic na ba nangyari na Ang problema dyan, yung motion to mabigat. Anyway. Sana ma-interview natin TIESA, no? Alam, ano bang gagawin nyo ngayon? Hindi, ako hinahanap ko nga yung IBP yung Integrated Bar of the Philippines. Kasi halos lahat ng mga abogado ngayon, lalo yung mga yun bang abogado, nag-local na hindi ka nakapasa ng bar. Ang alam ko, pwede sila magnotaryo, Hindi ko alam yan kung... Alam ko pwede Parang... Kasi parang yun ata nagiging trabaho nila. Well, bukod doon sa ikaw ay abogado talaga, Pero karamihan doon sa mga nagnotaryo, yung nagsaawa na sa kate-take ng bar. Ewan ko lang ipakitama niyo po kami. Hindi yata pwede. Kailan talaga, nasa... Abogado ka talaga? Para makapirma doon? Yes. Kasi di ba, hihingi lang ata ng notarial commission doon sa Regional Trial Court Yes. Well, hindi po namin alam kung ano ang mga sistema sa bagay na yan. Pero yun po, dahil sa bagay na yan, ako sa tingin ko, maitatama na ang sistema ngayon ng notaryo publiko, Nelson. Pero ito po yan, sanga lamang, Nelson, nang usapin talaga na ang main issue ay may kinalaman po sa flood control anomaly. Ayun nga. Kaya ikaw maniniwala ka na rin, na may naglilihis ng issue. Totoo. Pero ito pinag-uusapan natin, notaryo. Sa halip na magkano ba yung mga nawalang pondo? Sino ba talaga kumuha niyan? Totoo. Diba? At pati ngayon, marami tayong natutunan sa insurance, Nelson, Ako, yun ang maipupuna ko talaga sa insurance, Sa Insurance Commission, yung IC. Dahil po sa Insurance Commission, kung sino man po ngayon ang nangunguna dyan, dahil sa kakulangan po ng kaalaman ng tao sa Insurance Commission, yung mga pulisiya po ninyo, yun. Ako ngayon ko lang din nalaman kapag sila yung palang independent director, wala kang kinalaman, kundi parang ikaw ang bantay doon sa kumpanya na bilang representative nire-represent mo. Yes. Yun pala yung ibig sabihin nun. Diba? Una, ewan ko lang, magtanungan tayo sa ating mga kabayan, ilan sa inyo may insurance? Di ba? Kasi ang iba, ayaw naman kumuha ng insurance Yun lang drivers sa sasakyan. Yes. Di ba yung renewal ng driver registration? Kung hindi lang obligadong kumuha ka ng insurance doon, walang kukuha doon, Nelson Di ba? Tama. Yung third party liability, yung TPL, yung po kasi hindi ka makakarehistro ng sasakyan kung wala kang TPL pero kung hindi mo yan, di ba? Nakakakita nga lang po tayo ng insurance kapag magre-renew tayo ng sasakyan yung ating rehistro Di ba? Mahina po talagang insurance
sa Pilipinas. Totoo. Ang malakas lang yung sapilitan. Yan. Oh. Sapilitang insurance. Oo. Ako diyan ko pinupunan ang Insurance Commission. Una, hindi kayo lumalabas sa opisina ninyo. Ang balita natin, nag-aabang lang po kayo. Baliktad pa dyan. Dagdagan ko pa. Ang Insurance Commission, ang pinoprotektahan yung mga insurance company. Yan. Oh. Hindi yung mga tao. Lalo yung mga may usapin. Para hindi gumala. Alam bawa dyan, ito lang ha? Yung bang pagka namatay ka, di ba, merong parang ano yan insurance mo rin yan Yes. Yung mga services. Yan. Kasama yan. Pati yung... Ang daming ano dyan na nagtatayo, tapos pagka lipas na ilang taon, nagsasara. Bakit nagdideklara ng bankruptcy? Oo. So, paano yung mga na-insured? Wala na. Paano yung nihulog mo? Wala na. Di kasi may yung insurance, may mother insurance yan Oo. May kinukuhanan ka ng... Ang pipilitin mo dyan, babawiin mo yung sinulog mo, di ba? Oo. Pero bakit ko babawiin? Kaya nga ako naghulog, di ba? Ayun na nga. Kasi gusto ko ng kapayapaan ng isipan ng mga maiiwan Totoo. At minsan sa ibang pagkakataon, talakayin natin yan. Kasi ang dami pong... Yung mga negosyo sa Pilipinas, ginawa na hong scam Totoo. Ginawa na, legal na scam. Yun lang business permit. So, bago ka mag-renew, dapat automatic yan May insured ka Kapag, di ba, nasa isang establishment ka, ikaw ay nadulas, na-aksidente, dapat yan may accident insurance yan Yes. Pero wala nagkiklaim, hindi naman alam ng tao Kasi hindi nga kasi sinasabi ng Insurance Commission. Hindi, wala. Walang pakialam ang commission sa mga naka-insure. Ang pakialam nila, yung mga company. Oo. Diba? Baka may komisyon. Ay, totoo. Aminin naman nila o hindi. So, hindi sa nagpaparatang tayo. Ang gagawin ng mga yan, may nagreklamo, tayong dalawa. Lima tayo dito. Nagreklamo tayo sa insurance company. Tatawagan ngayon ng mga taga-insurance commission. Boss, may 5 tao dito, nagreklamo sa iyo. Ganito, ganyan. Diba? Boss, wag mo na aksyonan yan. Wag mo nang anuhin yan. Ayaw na bahala sa'yo. Tanggapin mo na lang yung reklamo, pero wag mo nang upuan nyo na lang ang... Ayun nga. Di ba? Sa susunod yan po ayusin lang muna natin itong mga... Tama. Budget sa gobyerno. Susunod itong mga scammer. Ngayon naman, Nelson... Lahat na ng scammer yan dyan, ha? Totoo. Ito, napakalawak yan, yung insurance. Ako, unang-una ko pupunahin dyan, yung mga na nanonood po sa amin sa ahensya ng gobyerno, pwede ba palabasin nyo po sa Insurance Commission's Office yung mga pisalis po ninyo at paglabas kayo sa media? Magkaroon man lamang kayo ng information dissemination. May budget pa yan. Diba? Ang laki po ng budget ninyo. Pero... Wala. Iwan ko, ano nangyayari sa inyo? Ngayon, nalaman natin kapag independent commission, ayun, mantakin mo. Pati si... Mrs. Edna Marcoleta, wala kinalaman sa issue, dinawit. Akala tuloy ng iba, nakapuntos. Di ba? Akala tuloy ng iba, nako, puntos na puntos, ang laki na nitong problemang ito. Dawit na talaga siya dito. Delikadesa ito. Yun pa lang nangyari. Isang malaking... Kata. Isang palang malaking... Letter T. Ay, nako. Di pahiya pa tuloy sila ngayon sa pangyaring ito. Minsan po, yung mga bagay na una, kung wala man tayong alam, huwag na natin magdulong-dulungan, di ba? Wala ka nang alam, gusto mo magagaling-galingan ka pa. Lalo ka malulubog Makukumunoy po tayo dyan, Kasi pagka may isang term dyan, may isang term, technical term, jargon, o ano man yan, huwag mong ipapasok yung alam mong meaning niya. Ganon? Oo. Kasi ang akala mo, may are, di ba? Yun na nga. Pagka may dalawang salita, yun Pagka dalawang magkaiba ng meaning nun di ba? Pagka may dalawang salitang magkatabi, at hindi mo alam ang meaning, wag mong pangahasan na bigyan ng meaning yung isa at bigyan yun ng meaning isa at sabihin mong ito ang meaning niya. Nako, ipagkakamali natin pala yan. Totoo. Magbumuka tayong yan. Og. Tapos titindigan mo, feeling mo ikaw pa magaling. Titindigan mo, magiging tangka naman. Yun na nga. Ay, nako. Kaya kami dito sa palatuntunan, tayo Nelson, hindi kami mahihiyang sabi sa naku, hindi ho namin kabisado yan Tsaka hindi natin dinidiscuss kung hindi natin alam. Tsaka sasabihin natin sa kanila, naku, hindi po namin kabisado yung bagay na yan, pasensya na kayo. At tsaka kung gusto mo lamang ipit, wala ka ng basihan, di ba? Totoo. Tumahimik na lang tayo. At saka hindi naman trabaho ng media mang ipit ng ini-interview. Kasi tayo, ang natutunan natin, magtanong ka,
siya sumagot, ang taong bayan na magpapasya kung tama ba o mali yung sinasagot sa iyo ng ini-interview, kinakapanayam mo. Di ba? Yan po ang practice. Eh ngayon, may naiba at ang mga ginagawian. Iba kasi yung motibo. Ganon. Sa simula pa lang, iba. Iba na. Ipitin mo. O kaya naman sa asarin mo, ha? Palabok. Nauwi tuloy sa personal. Yun na nga. Pagka gano'n, na wala ka nang maibuga. Halata pupuntahan mo, personalan. Yun na nga. Hindi mo maganda, pangit. Diba? Napunta ka na sa bako, na problema nun. Teka lang, may problema din ata ako sa... Di ba? Ay, nako. Talaga naman. Ganun pa man, binabati natin si Kuya Eman Madrasa. Kuya Eman, salamat na marami sa pagsubaybay mo sa ating palatuntunan. Alangan yung oras na son ito na, mag-DOH tayo. Tamang-tama po ito. Mga kababayan, wala nang kailangan pang puntahan o lapitan dahil may zero balance billing na. Opo, libre ang serbisyo sa basic accommodation ng DOH Hospital. Kaya wala na pong babayar ng pasyente. Panoorin natin ang kampanyang ito ng DOH tungkol dito. Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, nagpapasalamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Marami pong salamat, DOH. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. There are still too few women working in science. Less than 30% of researchers are female. Men have it easier building careers. Women still have to overcome many more challenges. But there are role models aplenty. Welcome to Tomorrow Today, the science show on DW, this time with a focus on women in research. We grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals. We're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. This portion is brought to you by Pure Gold. Sa Pure Gold. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Aba, Pure Gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Sa mga ayaw pong lumabas, pwede ho mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold Mobile. At inihahatid po naman sa atin ng G-Top Medicinal Products. Meron po silang vitamin C, non-acidic form, vitamin C, at powerful combination ng guava at guyabano. Tako, ginawa po nilang kapsula. Ang tawag po, Synergy.
ayun affordable price at halal certified. Sa mga may katanungan po tungkol sa Synergy, pwede kayong magpadala ng mensahe sa pamamagitan po ng QR code na nakikita niyo po sa inyong mga television screen o kaya po naman ay mag-text cellphone number 0960-513-4789 at 0908-167-1919. Ayan. Report muna tayo, Senador Mark Villar, pumalag dyan, ha? Oy, saan yan? Sabi kasi ni Justice Secretary Remulla, kayo mga Villar, ha? Kayo. Oo, ikaw, yung nanay nyo. Ikaw, magkakapatid kayo. Oo nga. Yari kayo sa akin. Imbestigahan ko kayo. Sabi ni Mark Villar, tahimik lang ako. Pero sa pagkakataong ito, magsasalita siya. Papalag na ako. Pumalag na. Meron daw kasing kontratang nakuha ang mga Villar sa gobyerno noong kalihim pa ng DPWH si Mark. Paliwanag ni Mean Corbera. Mean. Magandang hapon, Nelson at Jen. Umangal si Senator Mark Villar sa mga pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kasama siya at ang kapatid na si Senator Camille Villar, kasama ang kanilang ina na si dating Senator Cynthia Villar sa mga umano'y iniimbestigahan dahil sa issue ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay Remulla, may conflict of interest umano nang makakuha ng kontrata na abot sa mahigit 18 bilyon ang pangaang pinsan ni Villar na isa umanong kontraktor. Pero ang sagot ng senador, wala sa sinumang miyembro ng kanyang pamilya ang nakinabang at nakakuha ng anumang kontrata sa gobyerno sa panahon ng kanyang panunungkulan noong sa paang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Sabi pa ni Villar, sinusuportahan niya ang anumang uri ng investigasyon dahil wala siyang itinatago. Wala rin siyang direct o indirect ownership o control sa interest ng anumang kumpanyang dumalahok sa mga bidding sa DPWH. Makukumpirmaan niya yan sa mga records na wala sa mga kamag-anak niya ang nakakuha ng kontrato sa gobyerno mula noong 2016 hanggang 2021 kung kailan siya nanungkulan bilang kalihim ng DPWH. Balik sa inyo, Nelson at Chet. Pero bukod dyan sa kontrata na yan, may schedule na ba kung kailan naman iimbestigahan yung prime water, Meng? Di ba sabi, iimbestigahan din yan? Inimbestigahan itong linggo ng Senado yung prime water. Meron tayong story tungkol dyan. Nagisa nga itong opisyal ng Prime Water dahil wala silang maibigay na mga report tungkol dun sa ginawa nilang pagpasok dun sa joint venture agreement. Sa susunod na pagdinig ay pinagsusumite ni Senator Raffy Tulfo na siyang chairman ng Committee on Public Services, yung kumpanya ng lahat ng mga detalye doon sa kanilang mga finances. Ayun. Pero tanong nga, pagbalik nila, kung totoo bang ibinibenta na yata ng mga Villar yung shares nila dyan sa Prime Water. No, Meng? Tatanong natin yan, Jen. Salamat ng marami. Yan po si Mean Corbera, nakatutok po dyan sa Senado. Punta naman natin si Mark Gabriel. Yan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magbibigay daw po ng 200 milyong pisong tulong sa lalawigan ng Cebu kasunod ng malakas na lindol. Direkta po mula sa Cebu, si Mark Gabriel. Mark, kamusta na kayo dyan? Yes, Nelson, itinigil na ngayong araw ang search and rescue operation at sinisimula na ng gobyerno itong relief and rehabilitation phase sa mga naapektuhan nitong 6.9 magnitude na lindol. Kasama sa pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita niya dito sa Bogo City kaninang umaga ay ang pagsasaayos ng supply ng kuryente at tubig sa mga apektadong bayan. Pagkakalooban ng Pangulo ng 200 milyong pisong tulong ang provincial government ng Cebu mula sa Office of the President at sa DBM Local Government Support Fund. May 75 million pesos naman na ibibigay sa Bogo City, sa bayan ng Medellin, sa San Remigio na matinding napinsala ng lindol. Bukod pa yan sa 20 million pesos na tulong mula sa Office of the President para sa Bogo City, sa bayan ng Sugod at sa San Remigio. May tig 10 milyong piso rin na ibibigay para sa mga bayan ng Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Medellin, Tabuelan, Tubugan at sa bayan ng Santa Fe. May 20 million pesos din na ibibigay sa lahat ng DOH hospital sa lalawigan ng Cebu, habang tig 5 million pesos naman sa mga provincial hospital. Bibigyan din ng tag 10,000 piso
yung mga residente na nawasak naman ang mga bahay dahil sa lindol. Isinasaayos na rin daw ngayon ng LGU ang mga tent city para sa mga apektadong residente kasabay ng pagtiyak na magpapatuloy yung pamimigay ng pagkain at inuming tubig. Jen, Nelson? Mar, ilan na ang latest na bilang ng casualty? Well, base doon sa data kanina na ibinigay ng Cebu City LGU, 73 yung bilang ng mga namatay habang nasa 366 naman ang mga nasugatan, no? At 65,000 na mga pamilya dito sa buong lalawigan ang naapektuhan ng lindol. May mga missing pa ba't meron pa ginagawang mga rescue and retrieval operation, Mar? Diyan wala nang missing isa ngayon, no? Itinigil na ng LGU yung pagsasagawa ng search and rescue operation at ngayon ay nasa rehabilitation phase na itong effort ng LGU at ng national government dito sa buong lalawigan. Yan bang pinuntahan ni Pangulong Bongbong yung part ng yung binabanggit Yolanda Housing, Mar? Yes, Jan, doon sa barangay Pulumbato. Yun yung isa sa mga pinuntahan ng Pangulo kung saan nandun yung 10 mga unit na mga bahay. Actually, location site yon ng mga biktima ng Bagyong Yolanda noong 2013 at doon sila tumira ng higit 10 taon at kung mapapansin mo dyan yung pagkakayari ng bahay talagang panlaban sa bagyo dahil yung bubong nila imbis na yero, slab. So buhos, medyo mabigat yung structure bagaman isang palapag lang siya. Kaya pagtama nung malakas na lindol, sabay-sabay na bumigay yung isang hilera ng 10 unit ng mga bahay at naipit doon yung mga kababayan natin kung saan 8 na mga individual ang namatay habang meron din naman mga nakaligtas at naisugod sa mga pagamutan. Parang malakas siya sa bagyo pero mahina siya sa lindol. Mar, ano? Ganon nga dyan, hindi nila napaghandaan. Substandard parang yung semento, ito nagkulapso, di ba? Yes, Jen. Locos housing kasi yan na ibinigay lang ng isang private company na tulong dito sa mga residente. Nung kausap ko nga yung mga residente kanina, sabi nila hindi naman nila masisi dahil nga actually nagbagandang loob lang sa kanila yung kumpanya. Sila ng tirahan na akala nila matibay dahil ilang bagyo na raw ang dumaan. Halos hindi nila nararamdaman dahil talagang yari sa bato yung bahay. Pero itong hindi nila inaasahan na pagyanig, yun yung tumibag dito sa kanilang bahay. Hindi pala government project yan, Mar. Ganun pala ang nangyari. Hindi dyan. Private company yung nagpatayo nitong relocation area. Kasi kung government, sa tanong ko sana sa'yo, baka may tanong din kung sinong contractor. No? Pero sa lakas ng lindol kasi, Jen, tsaka Mar, depende sa lugar eh. Totoo. Yung pinagtayuan yan. Pero mo yung iba, nakatayo. Yung sila, giba. Mukhang napuruhan talaga. Yung site. Anyway, Mar, ingat kayo dyan, ha? Magantabay pa kami sa mga follow-up report. Direkta po mula sa Cebu, si Mar Gabriel. Salamat, Mar. Samantala, bisitahin naman natin o kumustahin natin ang bagyong Paulo. Ayan, ha? Nagdulot na raw ito ng malakas na ulan sa Catanduanes. Nako. Gano'ng kalakas? Melody Romero. Melody? Marahay na hapon, Kuya Nelson. Kansilado ang ilang klase sa ilang paaralan sa ilang bayan ng Catanduanes ngayong araw, Oktubre 2, dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Paulo. Ang bayan ng Panganiban, Bagamanok, Biga at Karamuran ay maagang nagkansila ng klase sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Nagkansila din ng biyahe ang Philippine Coast Guard sa mga sasakyang pandagat sa mga pantalan ng San Andres at Birao. Maging ang flight ng aeroplano sa Birac Airport ay nagkansela ng biyahe dahil sa masamang panahon. Ibinahagi naman ni Municipal Councilor Jasper Adrian Subeo Sidlacan ang sitwasyon ng bahagi ng kalsada sa Barangay Paraiso, San Miguel, Catanduanes
kung saan naging pahirapan ang pagdaan ng mga motorista dahil nanatili itong one-lane passable matapos gumuho ang lupa sa ilalim nito bunsod ng mga nagdaang pag-ulan sa lalawigan. Panawagan ng mga motorista sa otoridad na maisaayos na ito sa lalong madaling panahon dahil sa pangamba para sa kanilang kaligtasan. Mula rito sa Catanduanes, Melody Sibali Romero para sa Ganang Mamamayan. Pero Melody, sa ngayon, kamusta ng panahon dyan? Narito pa ako sa eskwelahan ng Catanduanes National High School. Madilim na po ang paligid dito at isawa naman po ng Diyos ay hindi na po umuulan. Narito pa ako sa Birac. Ayun, wala namang mga evacuation na sinasagawa. Wala po. Ayan. Salamat, Meldy, at ingat kayo dyan. Magantabi rin kami sa mga follow-up report mo. Yan po si Meldy Romero, ang ating correspondent mula sa Virac, Catanduanes. Signal number 2 na ngayon sa Isabela, Northern Quirino, Northern Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. So, norte, dyan, paakyat siya. Nako, ingat po kayo. Di ba yung Cordillera na yan, Nelson, noong nakaraan yan, lakas ng ulan. Landslide. Yung Tuba Benguet, di ba? Lumaglag doon sa mismong Marcos Highway, paakyat ng Baguio. Pagka dyan ang daan ng Bagyo dyan maraming pinsala. Yun, umaakyat dyan. Bunubundukin kasi lugar na yan. Yung landslide po nakakatakot dyan. Yes. Ay, naku. Anyway, puntahan natin itong resolusyon ng Senado. Ito bang resolusyon ng Senado ay mapagbibigyan kaya ng gobyerno? Kahapon yan. Oo. Anong resolusyon yan? Ito pong binabanggit natin ng Senate Resolution 144. Humihiling po kasi sila, ang mga senador natin, sa International Criminal Court o ICC na ilagay po sa house arrest ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 20 senador na present kahapon, Nelson, 15 pumabor sa house arrest. Kabilang po sina Senador Alan Cayetano, Juan Miguel Zubiri, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Ronald Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Bongo, J.B. Ejercito, Loren Ligarda at Ping Lacson. Linawin natin dyan, Yung botohan na yan ay hindi para palitan ng Senate President. Hindi po. Hindi para palitan. Hindi po. Kasi baka magbilang tayo, ganyan na pala sila karami. Pwede na nga talaga magpalit. Pero yan ho ay tungkol lang dun sa resolusyon. Resolusyon na under house arrest ang dating Pangulo. 4 yung absent, Ayun. At 3 po naman ang hindi pumabor sa house arrest ng dating Pangulo. 2 naman ang nag-abstain sa resolusyon. Ba't yun? Ba't isa lang ang Nag-abstain si Tito Sen at si Rapi Tulfo. Silang okay. dalawa. Isa lang may picture. Kasi absent si Rapi nung nag-picture taking. Ganon. Kaya si... Para graduation. Wala. Rapi Tulfo. Picture not po. Kaya kailangan talaga nagbasa ka ng assignment. Kailangan ready ka sa assignment. Kahit wala dyan, alam mo, di ba? Nagtataka. Buti na lang, naipaliwanag mo, no? Absent po sa botohan sina Senador Lito Lapid, absent din po Chis Escudero, maging sina Senadora Pia Cayetano at Camille Villar. Ayun. Matatandaan po, mga kababayan, ito po sa kabatiran ng lahat, hinihikayat po, inihain po na Senador Cayetano at Zubiri. Ang nasabing resolusyon, pati pala si Senador Migs, kasama sa naghain po ng resolusyon, nitong July para po sa pansamantalang paglaya ni Duterte dahil po sa humanitarian reason at makataong dahilan. Ngayon po, hinihikayat na po ng Senado ang ICC na magtalagan ng doktor para suruin ang kalusugan ng dating Pangulo at alamin kung angkop o fit ito na manatili po sa regular detention. Binabanggit din po sa resolusyon ng Senado ang isang probisyon ng International Covenant on Civil and Political Rights na nagsasabing ang lahat ng taong nawalan ng kalayaan ay dapat tratuhin ng makatao. At kung lalabas nila ang medical na pagsusuri na patuloy na paglubha ng medical na kalagayan ng dating Pangulong Digong, dapat nilang payagan siya ng ICC na makulong sa ilalim ng house arrest. Samantala, sinabi po naman ni Atty. Teka lang, bago ko basahin ito, kapag house arrest, ibig sabihin, iuwi sa dito? Ganun ba ang konklusyon? Hindi sinabi kung saan Basta bahay. Ibig sabihin, huwag lang dun sa detention cell. Okay. Wala naman sinabi dyan. Wala yun nga
Sabi, house arrest. Bakit dati, di ba, balita parang 3 weeks ago, ang sinasabi ni BP Inday, may nakausap na sa bansa na pwedeng puntahan pa samantala ng dating Pangulo. So yun ba? Kapag sinabing house arrest, magkaiba yun eh. Interim release yun eh. Interim release interim naman release, yun. palalayain ka. Depende sa bansa kung saan ka dadalhin. Ito naman, house arrest, ang interpretation naman natin dyan ay pwedeng sa dahig din, pero sa bahay na pwedeng... Hindi sa detention facility. Ayun, sana po, baliwanag yan, ha? Pero siyempre, yan depende sa ICC. Di ba? Kasi sila magpapasya dyan kung may silbi ang papel na yan eh. Kasi pwede nila sabihin, hindi naman kayo member. Yun nga, kaya nga gusto kong tanong sana, valid ba itong resolusyong ito ng Senado? Valid sa request. Kasi pwede naman talaga magsumulat sa pero depende sa ICC kung anong value ang ibibigay nila dyan. Pero siyempre, iba rin yung nakapirma yung mga senador dyan. Kasi parang ipinakikita niyan, representative ng mga Pilipino yan eh. Buong Pilipinas. Tama, mga senador yan eh. Pwedeng hindi, parang pagbabaliwalain mo yan, malaking issue. Malaking issue. Ganon. Kasi mga senador yan eh. Parang gobyerno ng Pilipinas eh. Ang tanong dito, ano naman kaya ang reaksyon ng government, kasalukuyang administrasyon? Dito sa resolusyong ito ng Senado? Wala, sasabihin lang nila. Ewan ko kung ano sasabihin ni Auntie Claire. Pero ang tamang reaksyon dyan, hindi. May hiwa-hiwalay tayong sangay. Tingnan natin. Hindi naman pwede pakialaman yan. Kasi kung ganyan, paano i-endorse sa ICC? Kasi request lang nila. Sulat lang doon. Senate of the okay. Di abangan natin. Yan po, mukhang ngayon, marami ang lumalabas sa social media na may nagagalit kay ganito, yung mga pumirma ng pabor, at may nagagalit din ng mga pumirma ng tutol. Nelson? Kasabay niyan dyan, lumutang naman yung video ni Senador Mig Zubiri. Kaya nilinaw ko yung botohan na yan eh. Hindi yan papalit ng Senate leadership eh. Na ang sinasabi sa video ay hindi na siya kontento sa kasalukuyang leadership ng Senado. At latest ba yun? Pinapalabas na yan ay latest. Luma po yung video na yan. Ayun! Yan ay noong pang gusto nilang palitan si Chis Escudero. Hindi ito patungkol kay Tito Sen. Yan ay patungkol kay dating Senate President Chis Escudero. Nung sila ay... May nagmaniobra pala, no? Parang, kinuha kasi nakita ko rin yung video na yan, napanood ko rin eh. Kinuha yung lumang video. Na para baga tinutukoy, hindi na sa kontento. Sabi ko, paano mangyayari siya ang majority leader ni Senate President Tito Soto? At meron na siyang paglilinaw dyan sa kanyang social media account. Na yan lumang video na noong pang July. Malinaw po yung bagay na yan, ha? Isa parang break. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. First time kong mamimit ang mama mo, dapat mag-iwan ako ng magandang impression. Huwag kang mag-alala. Magugustuhan ka niya kahit anong mangyari. Si Nina, tanggap na ng family ni Ethan at ng Team K&K. Oh! Yes! First time to na nagbigay kayo ng jersey natin sa isang babae. Isang bagay na nga lang ba ang kulang? Nina, magpakasal tayo. Go Squid! Gabi-gabi, 8 p.m. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Nag-aalisan na ang kabataan dito. Ilan na lang ang nanonood. Maibabalik pa ba ang dating pangarap ni Malu? Ako, kakakanta. Best choice ever. Ang huling linggo. Panoorin mamayang 7:30 p.m. Dito lang sa Net25. Let's get together
Net 25. Sa Net 25. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan ang Net25 sa TV menu. At pagkatapos ma-scan, piliin po Net25 HD mula sa lista ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayon. At eto pa, Salem, bringing comfort to Philippine homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ay, ihabol ko lang, Nelson, itong balita may kinalaman sa mga state universities natin. Alam mo naman, tayo ay nagtataguyod ng magandang edukasyon para sa ating mga kababayan. Ngayon daw po, balak nilang patibayin yung innovation at reforma sa mga state universities and colleges o SUCs. Ito po'y naganap sa ika-1403 na pulong ng University of the Philippines, UP, Board of Regents, BOR, dito po sa Quezon City, Diliman, Nason. Ang isa po sa mga dumalo dyan, Senadora Loren Ligarda, na isa po sa kasapi ng UP BOR at sa kanya pong posisyon bilang chairperson ng Senate Committee on Higher Education, Higher and Technical and Vocational Education, isa pong direktang nakaugnay sa paggawa ng pulisiya at pamamahala po sa sektor ng mataas na edukasyon. Isa po sa pangunang agenda sa pulong ang pagtatalaga ng Office of the Vice Chancellor for Innovation. Yan, para tututok po talaga sa innovation. No? Ulitin ko, Office the Vice Chancellor for Innovation and Enterprise Management, OVCIEM, sa UP Los Baños na tinaguriang makabago ang hakbang na ito para po sa pag-uugnay ng edukasyon sa pananaliksik, pakinabang sa komunidad at pagpapaunlad ng mga negosyo. Ang OVCIM ay nagsasama-sama po para sa research, pagsasaliksik, entrepreneurship at technology transfer sa ilalim po ng isang koordinadong policy. Layunin itong tulungan po mga teacher, mga researchers, katuwang po sa komunidad na gawing pangkabuhayan at pangmatagalan ng akademikong proyekto habang sa susunod na batas na pangkalikasan. Sana po may taguyod ito kasi sa mga state universities and colleges natin, mga kababayan, ay napakalaki po ng inaasahan kung edukasyon ng ating tutunan ng pansin, Nelson. Yes. Lalo yung mga science high school, yan, mga ganyan po. Nako. Pero ang lagi lang pakiusap nila, Nelson, lalo sa UP, sana po wag naman puro mayayaman kasi daw ngayon puro mayayaman na ata pumapasok, Nelson. Yung mahihirap nating kababayan na qualified at wala namang pambayad, hirap makapasok sa mga SUCs. Ayun. Sana po, yaman din lamang pinagtutunan ng pansin nito ni San Loren. San Loren, sana po ay i-push nyo rin po itong mga bagay nito para yung anong tawag natin dito, yung scholar ng bayan ay mahirap naman po makinabang. Ayan. Uy, ang aking kapitbahay pala, si Ka Arturo Santelices at ang kanyang buting may bahay na nanonood sa ating palatuntunan na. Kuya Arturo, magandang umaga po, magandang hapon po at sa kanyang misis. Ayan. Happy viewing din po sa mga nasa museum, lalo na po kay Ka AJ Abelita na birthday po sa araw na ito. Wow! Happy birthday, Ka AJ. Wala kay kakibo-kibo, ha? Sapagkat Webes ngayon, may gampanin po kami ni Nelson. Nagmamadali si Kuya Jen. Paalam kami. Paalam na tayo. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programa ang paborito ng bayan. Bukas, gising tayo, 5:00 para sa 100%. Bye!